Anong nagtulak sa'yo para, anong nag-motivate sa'yo para mag-ibang bansa? Para maging OFW? Bakit mo naisipang mag-abroad? Actually, wala siya sa hindi ko siya iniisip dati. Parang alam mo, very nice nga yung story kasi nakita ko lang yung documentary sa Channel 7 before. Ah, talaga? Tapos biglang sabi ko, doon sa ex-husband ko, Oh. parang gusto kong pumunta ng Rome. Ng Rome? Doon lang siya nagsimula. Gusto kong pumunta ng Rome. Sabi kong ganun kasi nakita ko yung mga kababayan natin doon. Definition nila maganda yung mga trabaho, yung Oo. sa mga restaurants, sa mga hotels. Doon lang siya nagsimula doon. Ah, talaga? Actually, wala akong plano na mag-abroad. That's Parang nice. gusto ko lang talaga siyang i-try. Hi, mga kakwentuhan. My name is Aisel Ang and I'm actually paano ba sasabihin ko ba yung totoong age ko? It's up to you. I'm 48 years old and I'm proud of it, no? Yan, okay. And I'm originally from Quezon City, Philippines. Yun. So, Manileña pala tong si Tita Aiso. So, anong year ka dumating dito? Dumating Italy? ako is 2002. 2002 2002 ako dumating eh. So, nag-apply kami ng legal visa para sana, alam mo yun, to go around. Parang tour lang. Oo. Tapos yung auntie niya, sabi sa akin, sa amin actually, na dapat dumating kayo dito ng June 2002. Oo. Kasi may amnesty. Pero, Parang, alam mo yung biglang, ting! Wow! Pwede, di ba? opportunity knocks. Opportunity. Kasi talagang tour lang eh. Kaya nga. Hindi ko inisip na mag-a-abroad. So, parang dumating ka, legal, Oo. kasi Oo, tourist legal. ka. Oo. Legal visa. We applied for Schengen visa sa German Embassy. Okay. So I was with my ex-husband na nagpunta kami dito, nag-tour kami. And then from Rome, pumunta kami ng Milan. And then from there, sa Milan nga, sabi, there's an amnesty na dapat nandito ako. So sabi ko dun sa kanya, try ko magstay. Tapos kung makakahanap ako ng employer na gagawa ng documents para sa akin, why not? Otherwise, I will go back. Wala namang mawawala. Sabi ko ganun. tama. So ibig sabihin, wala kang planong maging OFW? Wala akong plano maging OFW. Ano lang siya talaga, tour lang siya talaga. Tsaka considering na first labas ko ng bansa. Oo. Kaya parang, alam mo yun, yung sobrang excited na gifted ako nung time yun. Kasi sabi ko, imagine mo, first apply ko ng visa, na-approve ka agad. Galing na. See, I never been to other Asian countries, tapos biglang Italy ka agad, di ba? Ang ganun pag Parang- baka tinitingnan ng nag-interview sa'yo, ang ganda to, sige, yamanin. Okay, approve. Hindi. Ganun. Hindi. Tapos ang yabang-yabang ko, paano nag-i-interview ako, sabi ko pa gano'n, if you're going to give me my visa now, I will fly tonight, ganyan pa ako, no? Kasi kailangan, parang sabi ko, sindakan eh. Sindakan. Pero during that time, I believe mas madali siguro na kumuha ng visa. Medyo Pero, maluwag pa. tsaka depende rin kasi siguro sa mga documents na isasabit mo eh. Tama yan, Oo. tama yan. Kaya yun, So, luckily naman nag-grant na-approve, ng visa. Oo, nakarating ka na-approve. dito. Nakarating dito, nakapasyal sa Rome, bago ako lumipat ng Milan. Ng Milan. Oo. Tapos from that point forward, hindi ka na, nung na-expired na yung, nag-decide ka Actually, talagang pa siya eh. nag-decide ka talagang mag-stay after that. Meron akong binigay na time frame. Okay. Na within, kasi yung visa ko nun, I think parang 2 months eh. No? Okay, Within 60 2 days lang. months, pag hindi ako nakakuha ng employer na gagawa ng documents ko, uwi ako. Uwi ka, babalik Diba? ka. Oo. Ayun, and then from there, alam mo na yung pag sa summer job, yung nadadala na sa nakahanap na ng mga employer, Yes. nadadala na sa di ba dito uso yun, dinadala ka sa mare, sa mare. seaside. Oo, tama. Ayun. Kasi talagang hindi ka marunong mag-Italian, Yun na ganyan. Kasi noon wala namang masyado din nag-i-English, di ba? Tama. Ng mga Italiano. Oo, ng mga Italians. Tapos yung ang hirap nung pag meron kang gustong sabihin, hindi mo ma-explain. Ang gagawin lang nila, pupunta lang sila dun sa bagay na Sa sign tuturo language. nila. Sign Oo, language. oo. So yun yung isa sa mga nung mga nag-start ka na maging employed bilang isang hindi ka pa decided noon mga time na yun. Hindi pa rin eh. Parang sabi ko, sige, try ko pa rin. Tapos nag-start lang ako noon. Yung first job ko, sinama ako sa Santa Margarita.
Liguria. Oo. Yes. Sa Nandun beach. lang ako, hindi ako nagsisiside, nandun lang ako sa bahay. Tapos naghahanap lang ako ng gagawin, maglilinis kasi hindi ako marunong magluto. Mm-mm. No, naghahanap lang ako. Sa halos parang wala akong ginagawa. Siguro yung amo sabi, wala namang alam to. 2 weeks lang yun, tapos bumalik ako ulit ng Milan. Ng Milan. Tapos nakahanap ulit ako ng ibang trabaho. Pati yung, ano ba to, dog seat. Dog Nag-dog sitter, seat ako dog for sitter. 10 days. Okay. Ayun, wala yung may-ari ng aso. So ilalabas ko lang, dadalhin ko siya sa park. Tapos siyempre umagat, ano yun, di ba, umagat hapon. Patatakbuhin mo dun yung aso, Oo. tapos babalik mo ulit. Tama. Papakainin mo sa bahay. Tapos pwede mo na siya iwanan dun sa bahay. Yes. Ganon siya. Pero, yung mga time na yun, anong naiisip mo? Should I stay? O uwi na ba ako? Parang nung time na yun na kasi na-enjoy ko kasi kumikita ka na eh. Okay. You started to gain more than yung kinikita mo sa Pilipinas eh, kasi converted to euro na that time. Okay. Oh, Di speaking ba of... euro na nun eh? Yes, oo. Kakapalit lang ng euro ng 2002 eh. 2002, tama. From From lira oo. to euro. Kumusta naman ang pagiging isang OFW? Masaya naman, na-enjoy ko naman. Na-enjoy ko naman siya dito, oo. Talaga? Oo. Para kasi sa akin, parang feeling ko sobrang swerte ko na sa Italy ako napunta. Okay. that's Sobrang good. ano siya, sobrang ang ganda. European countries really different eh. So, para sa akin, kung meron man akong babaguhin, wala akong babaguhin. Oh. So, Ice, nabanggit mo kanina yung mga naging trabaho mo, nag-start ka bilang, sumama ka sa mare o sa beach, no? Oo, ng sa amo. seaside. Tapos naging dog sitter ka din. Oo. Diba? Pero hindi ka tumagal doon. Ilang... Ano lang kasi yun eh, parang talagang as part-time lang, summer Part-time job lang. lang. Oo. So ano talaga yung mga naging work mo? Meron isang amo na kumuha sa akin yun to work as a babysitter. Yun. Tapos yun nga lang, medyo nahirapan ako doon kasi ang laki ng adjustment. Then siyempre no, sa Pilipinas sanay tayong maayos yung pagkain natin. Oo. Pagdating dito, 'di ba? May kanin. Dito wala. Dito wala. Tapos yung puro cold cuts na iniinit mo lang sa sa oven. Ganun lang yung pagkain niya. Tapos pinapabayaan lang ako. Walang nagpe-prepare, walang nagtuturo kung ano yung paano lulutuin. Gagawin. Oo. Hindi naman ako marunong mag-prepare ng risotto, 'di ba? Pasta, hindi ko alam paano ilalagay ko sa pasta. Sa atin, pag spaghetti, ang Spaghetti daming Pilipino. rekado. Dito yung pasta, di ba? Hindi ko alam kung Yeah. paano lulutuin. Oo. Kasi wala naman nga nagturo pa paano ba yung Italian food eh, di ba? So yun yung after nung ibang mga part-time mo, doon parang yun ang naging... Yun dapat yung supposedly gagawa ng Documents mo? Yes, ng Okay. permit to stay sa akin. Okay. Tapos, meron akong, kakopya na Italiana na sinumbong niya dun sa amin. Hindi ko daw pinapakain yung bata kasi ang hirap kumain ng bata. Oo, sinumbong niya ako. Salbahe, Eh di siyempre, pinalis ako ngayon nung amo. After a month, pinalis niya ako. talaga? Oo, tapos sabi kong gano'n, Diyos ko, talaga natataranta na ako kasi the whole month of September, dapat by November, parang November 4 lang yata yung cut-off ng amnesty that time, yung sanatoria. Oo. So, dapat makahanap ako ulit ng amo. So, sabi ko, dapat makahanap ako ulit ng isang gagawa ng papers ko. Otherwise, no choice ako. Uuwi Uuwi ka? ako. Kasi Okay. ayoko naman na to stay here na wala akong documents, di ba? Okay. Tsaka, hindi ko naman din talaga inisip na, alam mo yun, na mag-abroad at magtrabaho sa abroad. Pero Diba? hindi ka naman nakaramdam o na hindi mo na feel yung katulad ng mga ibang usual na pakiramdam ng mga OFWs na Yung, parang hindi ko kaya dito, parang ganito pala ang trabaho dito. Parang ganun. nakaramdam ako naramdaman ko yun na ganun. Yung nakahanap na ako nung isa pa ulit na family Okay. nagagawa sa akin ng document. Mhm. Yun, sobrang baba na sweldo pero tinanggap ko pa rin. Ang baba Sabi ko, sweldo. last chance ko na to, sabi kong ganon. Buntis yung senyora dun sa unang anak niya. Okay. Dun sa pangalawang anak niya na may isa pang maliit na 2 years old lang. Okay. Tapos buntis siya dun sa pangalawa. Doon ko naranasan yung sinasabi yung gusto mong itanong na Oo. parang hindi ko yata kaya.
Kasi naisip ko nung time na yon, yung mga anak ko. Okay. Kasi di ba parang mag-aalaga ako ng mga anak ng iba, yung mga anak ko na iwanan ko. Yung pag sa gabi ako yung gigising, di ba? Tapos yung magpe-prepare ka ng food sa kanila, tapos yung naka-stay in ka, hindi ka Okay. nakakalabas. Yes, yes. So, speaking of mga anak, Yun. ilan ang anak mo? If you don't mind me I have asking. two kids. I have two boys. Two boys. Which is obviously ngayon malaki na sila. Mga binata na. Mga binata na. Oo, Pero binata. that time na iniwanan ko sila ng 2002, the first one I think was only 8 years old, and the 8 second years one is going 5. Okay, so mga Ang mahirap doon baby yung, pa halos. oo, mahirap doon yung pangalawa. Kasi first, pa lang niya yun, year niya sa school. Oo, Nung start iniwanan pa ko lang. siya. Oo, tama. Yun yung part na mahirap sa akin, no, nung umalis ako. So, hindi mo inisip na umuwi na lang kaya ako. Parang ganun. Nung nag-decide ka na talagang mag-stay dito, nakakita ka ng medyo work. pumapasok yun sa isip ko eh. Yung Talaga? uuwi na lang ako. Kasi siyempre naisip ko yung mga anak ko, di ba? Pero naisip ko pa rin na hindi, kailangan, nandito na ako eh. Kailangan i-prove ko na kaya kong magkapapel. Okay, so Kaya kong magkapapel. yung mga, usually, yung mga naging work mo dati, stay in. Oo, yung first job ko talaga, stay in. Doon ka nag-stay sa... Tumagal ako sa kanila ng ng almost 6 years. Nang talaga? umalis ako doon sa amo na yun, 3 na ang anak niya. Okay. Ako lahat. Ako na yung doon ako natuto na paano mamalansya, paano, siyempre yung linis, obviously, yung susundo ka ng bata, maghahatid ka ng bata. Yes. Ikaw yung tatawagin yung mga bata kasi ikaw yung Kasama. sa'yo lumaki. Oo. Sa'yo lumaki yung mga bata. Doon Yes. na rin ako natuto na magluto. Okay. Magluto ng Italian food. So ano yung mga adjustments na para maka-adjust ka dito sa buhay sa Italy bilang isang manggagawang Pilipino? Adjustment, siguro nga, ako kasi nung dumating ako dito, wala akong relatives eh. Oo. Ako lang mag-isa. So naiisip mo kung gaano kahirap yung wala kang kakilala, Wala kang di ba? kilala. Wala kang kilala. Pero that time kasi, I was active sa church. Lagi akong sinasama nung tsahin nung ex-husband ko. Okay. So, alam mo yun, yun yung adjustment. Iba kasi pag ang mga kasama mo, mga matatanda. Tsaka kapwa Pilipino. Hindi, mga talaga, mga olds. Talaga? Wala yung kasing edad ko. Okay, Puro okay. matatanda yung mga nakakasama ko noon, yung lagi akong hinihila. Siyempre, kailangan mo makisama sa kanila eh, di ba? Parang sila yung mag-aalaga sa'yo. Oo. Yun yung isa sa mga adjustment dahil wala nga akong kamag-anak, wala naman ako ibang friends. And then, obviously, eventually, doon ako nagkaroon ng mga kaibigan, Yes. nakakilala ng mga ibang tao. Okay. Ayun. Pero yung adjustment din sa pagtatrabaho talaga ang laki kasi siyempre iba yung pangangatulong dito, di ba? Oo. Iba yung buhay sa ibang bansa eh. Yes. So, Ice, tanungin kita, ano yung mga experiences mo bilang isang OFW? Ano yung meron ka bang mga karanasan na sabihin natin nakapagpabago ng buhay mo bilang isang OFW? Kapag pabago sa buhay ko bilang OFW, siguro, actually, pagka ganun pala na nangangatulong ka, ewan ko, ito yung experience ko na mas nagiging yung humility, Okay. mas mababang loob. Yes. Kasi naranasan mo na yung papaano maging katulong. Mhm. Diba? Yung from the bottom from talaga. the bottom Oo. talaga, no? Yes. Yun yung dala-dala ko. So, Yun humility. yung dala-dala. Humility. Humility talaga. So, ngayon, ano na yung present job mo? Ay, bongga. Ang Oh. present job ko ngayon is cashier na. Cashier, Sa isang okay. money transfer and currency exchange. Yes. Okay. So meaning parang from being an OFW na nangangatulong, medyo na-upgrade na yung status mo dito sa Italy bilang isang OFW. Mm-mm. Hindi ka na yung katulad nung nagsisimula ka pa lang na yun, isang sabihin natin na that's it, isang manggagawang Pilipino na nangangamuan
Oo. Nangangamuhan ka pa rin ngayon, may boss ka pa rin, Oo, di ba? may boss pa rin, di ba? Pero hindi na katulad Actually, nung... mas malala pa nga yung boss ngayon. Ay, ganun. Pero hindi na yung trabahong bahay. Yes, Kumbaga, oo. parang oo. ganun. Okay. Oo, So- hindi na. Kumbaga So- sabihin na natin na medyo nag-level up na, Nag-level di up. ba? Nag-upgrade na yung status. Yes. So maganda. Just a quick question, no? Sa tingin mo ba worth it ang decision mo na maging isang OFW? Oo. Bakit? Worth it siya. In my case kasi, I was fortunate enough, Mm. no, na kung nasaan ako ngayon, I was able to change my life. And not only my life, pati yung life din ng mga, yung mga anak ko, Mm, di ba, sa Pilipinas. Yes. Kasi iniisip ko noon, kung nasa Pilipinas lang ako, alam mo naman yung swelduhan sa Pilipinas, di ba? Oo. Hindi kakayanin. So, Yung trabaho ko dito, yung sakripisyo ko dito, napag-aral ko yung mga anak ko sa mga prestigious schools, no? Na ngayon, successful din sila ngayon sa Pilipinas. okay. So, may mga work na sila? Oo, Nagtatrabaho both of na. them have works na. Kasi yung isa, May mga pamilya na ba? Wala pa rin? wala pa naman? pa, Mga wala pa binata naman. Mga binata pa. Nako, Mga binata pa. mga kakwentuhan. Mga binata Kung pa. makikita nyo yung mga anak ni Aisel, single, willing to mingle. And actually was able to do documents din para sa kanila. That's good. Oo. That's good. So, nakakapunta-punta sila Nakakapunta dito. sila dito. Oo. Talagang isa yun sa mga, kumbaga, is naging goals ko, naging objective ko na kailangan makuha ko yung mga anak ko. Alam mo yun, na makapunta sila dito, makapag-travel din sila sa Europe, yung kung paano yung naging buhay ng anak nung nanay nila, makita Oo. din nila. Oo, ganun. oo. Oo. So, alam nila yung mga naranasan mo. Oo, Naiintindihan nila. Oo. Hindi ba sila... Maganda nga yun kasi naging appreciative sila eh. That's good. Pero nung time na hindi pa sila nakakarating dito, hindi ba sila nagtatanong sa'yo, Ma, bakit ba hindi ka umuwi lagi? Pinauuwi. Oo. Siyempre, oo, pinauuwi. And then eventually siguro sa tingin ko kailangan mo lang din laging kausapin yung mga anak mo na naiwanan mo sa Pilipinas. Lagi Yes. mo lang din talagang gagabayan. Ganon. Ako sobrang swerte ko kasi nung naiwanan din sila sa parents ko. Napuno rin sila ba ng pagmamahal? Oo, oo. Sabi ko, sobrang blessed ako ni Lord na yung mga anak ko hindi lumaking mga pasaway. Yes. Hindi nanunumbat. Never ako nagkaroon ng problema, Oo. yung nagka-problema sa school. Yes. Alam mo yun, nag-excel pa nga sila sa school, marami silang ginagawa. So maganda yung gumabay sa kanila yung parents mo, yung parents mga din. lola at And lola very, nila. and very respectful. Exactly. Very So respectful. unlike kasi may mga alam naman natin lahat, hindi naman to bago, hindi naman kaila sa mga tao na may mga ibang kababayan tayo na may mga hindi magagandang karanasan pagdating sa mga naiiwang mga anak. Di ba? Oo. Yung tipong nagre-rebelde, sinisisi sila, na Di bakit. lalo na ako kasi Ayan. di ba, I work with yun sa iba-ibang lahi kasi Yes. money transfer. Yes, eh. oo. So alam mo yun yung mga kwento nila na yung anak hindi nakapagtapos, nag-asawa ka agad, Exactly, pati oo. dun sa apo, sinusustentuhan pa rin. So may mga nakapagkwento rin ng ganyan. Oo, yung mga ganun. Nabanggit mo yung sustento. Ibig sabihin, ikaw ba during those times hanggang ngayon, meron ka pa bang sinusustentuhan sa atin if you don't mind me asking? Ngayon kasi I still send money para dun siyempre yung sa father ko. Kasi ako Okay. wala na yung mother ko Oh, I'm sorry to hear that. So si daddy na lang. Siyempre nag-share pa rin ako sa bahay kasi Oo. minsan kahit ayaw naman ni daddy, parang sa akin na lang yun. Parang konting oo, ano, nagbibigay na rin sis- nagbibigay pa. Pero yung mga anak mo, hindi na. Hindi na. Kasi Hindi na, oo. Mga pera na kayo. Oh, Hindi. hindi kay mami Hindi na. Yeah, Alam mo, that's good. minsan nag-SOS na lang pag medyo kinakapos ng pag konti sa kinakapos. budget. Yes. Pero binabalik din. Alam mo Oo. yung gano'n. Hindi that's na katulad good. dati. Ang galing ah. Oh. So yung mga pang-date wala, hindi na humingi sa'yo. Alam mo, yung never ko naranasan sa kanila yung humingi sila ng pang-date. Ay talaga. O, kasi kahit nag-aaral sila, hindi diskarte. Babait ah. Oo, mabait. Yan. Sobra. So speaking of that, tanong, Ice, may ipapayo ka ba sa mga kababayan natin nasa Pilipinas o nasa ibang bansa man na gusto rin nangangarap na maging isang OFW o gustong ibang bansa? Meron ka bang pwedeng maipayo sa kanila? Subukan nila. Wala Subukan. namang masama eh, di ba? Yeah.
if they have that opportunity to go out of the country, why not? Try nila. Pero dapat bukal sa loob nila, di ba? Hindi yung napipilitan ka lang Oo. kasi pinupush ka ng ibang tao o kasi ganito, gusto mo tumakas. May mga ganun eh, di ba? Gusto mo lang makawala dahil, I don't know, certain situations, ganun. Dapat kasi gusto mo. Yes. At Diba? buo ang loob mo. Oo, abuo yung loob mo kasi hindi madaling nasa abroad. Alam mo naman yun, di Yes, ba? yes, yes, yes. So yun, mga kwentuhan lagi naman sinasabi ng mga nakakausap natin o nakakakwentuhan natin na kung gusto nyo, katulad na sabi ni Aiso, subukan nyo. Pero dapat buo ang loob nyo at talagang desidido kayo. Oo, Di ba? totoo. So, para naman doon sa mga katulad natin, na mga OFWs na nandito na sa ibang bansa, meron ka bang pwedeng a piece of advice, unsolicited advice na pwede mong ibigay o sabihin sa kanila? Sa mga nandito na, katulad ng sinabi ko sa'yo, no, kasi medyo marami tayo mga kababayan na pag medyo nakaangat na ng konti, yung mayabang na. Yes, yes. Diba? Always bear in mind yung humility. Always keep your feet on the ground. Tama. Diba? Kahit na gaano ka ka-successful. Tapos, as much as possible, be sincere. Kung kaya mong tumulong, tumulong ka. And never stop learning. Kasi every day is a process of learning. Lalo na ako, alam ko yun kasi sa trabaho ko ngayon. Araw-araw, may natututunan. Tapos yung patience. Kailangan yung pasensya. Kailangan marami kang pasensya. O kasi hindi mo mawala yung mga, lalo na yung sabihin natin, kasi ikaw, ngayon, sabihin natin, katulad na Simon, nag-level up na yung ginagawa mo dito sa Italy, no? So, alam mo naman meron tayong kaugalian, meron tayong, ano ba tawag doon? Yung crab mentality ba? Di ba? Na pag nakikita mo yung isang kababayan mo na medyo, yung yabang-yabang kasi nandun na siya sa opisina, di ba? May mga ganun eh, di May ba? mga ganong comment, di ba, minsan? Oo, di ba? Tipong feeling, ganun. Pero yun eh. Pero ano actually, yun? okay, bear ako doon, ha? Oh, yan. Mas maganda yung ganun. Oo, Kasi okay, bear ako doon. kung meron kayong mga ganung Kasi alam mo sinasabi experience. ko, I know myself better than them. Exactly. Oo. Tama yan, tama yan. Diba? As long as wala kang tinatapakan, wala kang pinapakita. Kasi kahit naman na magpakita ka na maganda or hindi mo naman pwedeng i-please lahat ng Yes, tao. exactly. Ang importante, yung nasa loob mo. Honest ka sa sarili mo. Honest- At alam mo, Gusto nyo, always share kindness, gano'n. Yun. Pagmamahal, love, ganyan. take it from Oo. ice. Yun. So, ito, bago tayo magtapos, para naman doon sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas, Mhm. na may mga kapamilya o kamag-anak na nandito sa ibang bansa na nagtatrabaho bilang isang OFW. Ano naman ang pwede mong maipayo sa kanila o konting May ano? payo ko sa kanila. Oo. Kasi alam mo, pwede ko sabihin siguro sa kanila, no? Baka minsan mahirap para sa kanilang intindihin kung ano talaga yung trabaho na ginagawa ng mga kamag-anak nila sa Yes. abroad. Mm. No? Pero siguro kahit gano'n rin siguro kasi nakabisi sa Pilipinas, kamustahin naman nila. Kamustahin nila yung mga kamag-anak nila sa ibang bansa. No? Ano ba naman yung nanay mo o yung kapatid mo o yung tiyahin mo na nagpapadala sa iyo? Yes. Try to keep in touch with them every day. Every day. Tsaka, Every day. wag Kamustahin mo lang. naman makakamusta na may kasunod na, no? Oo, huwag naman yun. Pero try mo kamustahin kung kumain ka na ba, okay ka Oo, lang ba. oo, tama. Diba? Kasi nakakatulong yun. Nakakapag-lift ng spirit ng tao. Exactly. Masarap sa pakiramdam. Masarap sa Na pakiramdam. kumustahin ka nung anak mo o kapatid Oo. mo o asawa mo na kumusta ka na dyan, di ba? Hindi makamusta kasi kailangan magpadala. Oo. Tapos pag nagpadala na, hindi na alam. Exactly. Nakalimutan na. Kaya sasabihin ng kliyente, pakicheck nga ako natanggap yung pinadala ko kasi wala nang sinabi, di ba? Pero may mga experiences ka rin ba? Speaking of padala, meron ba mga hindi yung mga close relatives or mga friends or mga kakilala na, uy, Ice, kumusta? And then, baka meron ka dyang extra. Meron Yung namang mga mga ganun. ganon. Oo, meron mga ganon na yung iba magsisend ng picture na nasa ospital ang anak, ganon. At nagtatry naman akong tumulong. Yes.
isang beses, okay pa. Pero pag sa second time, mararamdaman mo naman Na iba, kung hindi magiging na, no? frequent asking Exactly, na exactly. hingi na to no, ng tulong. Ganun. So, siguro pwede rin nating sabihin niya sa iba nating mga kababayan na nasa ibang bansa na Oo. learn to say no. Paminsan-minsan. Oo. Yung tipong pag alam mong hindi naman kailangan talaga. Katulad nga ng isang nakakwentuhan ko na sabi nga niya, tuturuan ko kayong maging madamot pero not in a nice way. Yung tipong Totoo alamin niyo yan. talaga kung para saan yung hinihingi nilang tulong sa inyo, kung totoo ba talaga. Kasi katulad ng sabi mo, hindi man mahirap yung ginagawa natin dito. Diba? Siguro iniisip lang ng mga ibang tao na hindi alam yung buhay natin dito. Kasi nga, usually nakikita nila yung mga magagandang side lang natin na nakikita nila sa social media. Oo. Diba? So, Bakit? Pero feeling ko din kasi minsan, siguro meron din mistake yung ibang OFW. Yes. In a sense na baka yung pinapakita din kasi nila is all luxury in life lang din. Siyempre, pagka alam na meron silang malaking bahay sa Pilipinas or whatsoever, di ba? yes. Parang yes. yung, ano tawag doon? Sugar coating. Oo, no? oo, oo. Medyo Oo. tinatago nila. Pag umuwi sila, masyado silang postura, masyado Magarbo. silang magarbo. Yes. Pero pagdating dito, alam naman natin yung trabaho, 'di ba? So, kaya siguro yung mga kamag-anak, akala talaga, o mga kaibigan, marami silang pera. Umaapaw ang pera. Oo. Pero hindi, alam mo, yun ang gusto nating isa pang i-brought up sa mga manonood natin, sa mga viewers natin, ano, na most often than not, yung mga umuuwi sa Pilipinas para magbakasyon, ay gusto nilang makasama yung mga kapamilya nila, of course. Oo. At kung maging magarbo man sila paminsan-minsan, siguro Wala namang masama. deserve nila yon, di Oo, ba? oo, wala namang masama. Pero- Diba? Why not? Gusto rin lang natin ipaalam na yung iba sa kanila, pagbalik dito, yung ginastos nila doon, nagbabayad sila dito. Kailangan bawiin. Bawiin, di ba? So, yun yung, Kailangan bawiin. yun yung kailangan nila ma-realize na hindi ibig sabihin na naging magarbo ka sa Pilipinas dahil alam mo yun, deserve ng pamilya mo, no? Oo. Hindi, kasi taga mga nakasama, mga kaibigan mo man. Mm-mm. Pero pagdating mo dito, yung ginastos mo doon, babawiin mo yun eh. Babawiin mo siya. Di ba? Babawiin. Babawiin. So, yun. So, anyway, ako, hindi na natin nakain itong masarap na nasa harapan natin. Napasarap yung kwentuhan Oo, kasi. napasarap yung kwentuhan natin. Oo. Ay, oo nga, bago tayo magtapos, ay, meron ka bang gustong pasalamatan, batiin? Unang-una gusto ko itang pasalamatan. Ay, happy yan. Siyempre Salamat. Siyempre naman, salamat Ba- sa'yo, di ba? Siyempre, napili mo ako sa isa ako sa mga, alam mo yun, mga kwentuhan mo, di ba? You're welcome and maraming Oo. salamat din sa pagpapaunlak. Lalim, no? Di ba? Lalim, di ba? Thank you for your time at saka, kasi may ma-i-share mo sa ating mga viewers yung istorya mo, kahit hindi in details masyado kasi baka magsarado na to. Oo, di ba? Oo nga. Hindi, pero maraming salamat, Aisel, kasi pinagbigyan mo ako at nakapagkwento tayo sa ating mga manonood. And hopefully may napulot silang aral o na-inspire sila sa kwento mo bilang isang OFW. Kasi, mo, from being a house helper, nag-upgrade siya. Kumbaga, walang imposible kung talagang gusto niyo. Walang imposible. Diba? Kung gugustuhin niya. Talagang kailangan mo lang pagbutihin, mahalin, alagaan yung sarili mo. Yes. And singit ko lang, no, na being OFW, wag nating isara yung utak natin na ito lang yung pwede nating gawin. Marami tayong pwedeng gawin, marami tayong pwedeng matutunan, marami tayong pwedeng studies or alam mo yun, yung mga courses na pwede nating gawin Yes. para i-enrich pa yung ating sarili. Ako kasi, walang nagsabi sa akin na dapat ganito yung face mo na from this document to this document to this document. Lahat yun, ako lang, sa Pinag-aralan. pagtatanong, sa pagpupunta sa mga, alam mo yung mga CAF, yung mga ganyan. At wag yung mga ibang kababayan kasi natin sinasabi nila na ayaw nila maging citizen.
kung meron kang chance na maging citizen ka, go. Okay. 'Di ba? Maging ano ka rin, ano mo 'yun, try to achieve it na maging citizen ka. Kasi tayo naman pwede tayong maging dual. Dual citizen. Yes, Oo, yes. malaking bagay. Mm. Malaking bagay 'yon. It opens more doors para sa More iyo. opportunities, more Kung possibilities ikaw ay na. isang Italian citizen. Exactly. Ayun. So yan, mga kababayan nating nandito sa Italy o sa Milan, take it from myself. Try nyo. Malay nyo. Di ba? Oo, wala Yun. masamang ano. Wala masamang itry. mangarap, wala masamang mag-try. Kung ano yung talent ninyo, kung ano yung gusto nyong gawin, gusto nyo mag-aral na mag-makeup, gusto nyo mag-aral na mag-part-time ka mag-fashion, mag-aesthetics, I don't know, photography. Yes, yes, yes. Oo, Okay. gawin nyo. Gawin. That's good. Yun. Ayan. So mga kakwentuhan, eto, tapusin na natin ito at makain na namin ito. Makakain na. Kaya pa ako nagugutom eh. Hindi, joke. Ayun. Wala ka bang gustong i-promote o, you know, go ahead. Promote. Ano bang kailangan kong promote? I-zumba mo. Yung Zumba ko, actually, oo, di ba? Oo nga, license ako, pero hindi naman talaga ako nakakapagturo. Hindi ka na nagtuturo? Hindi, Okay. hindi na ako nakakapagturo. Social ngayon media because of, accounts. Meron ka. Hindi, ano tayo? Private lang Private tayo. lang, okay. Private lang tayo. So hindi ka If you just nakikirios. wanted to, if you wanted to know, parang to send and to exchange, no, we have a currency. I work in a currency Ayun. store in the center. If you wanted to, you know, you have dollars, you have whatever currency it is, pwede nyo palitan sa amin. And then obviously, kung gusto nyo mag-send ng money, ayan. Ayun. Yung aming sa store inyong mga ay kamag-anak. nasa center. So, yun. Hindi ko nababanggitin kung ano yung pangalan. Hindi ba pwede banggitin? Hindi nila ako bayad doon eh. Ay, ganun. Oo nga, joke no? lang, joke lang. No, Ah, I hindi. work in RIA. Yeah. RIA Money Transfer and Currency Exchange. Ano lang, this is not a paid promotion. Oo. Hindi to paid promotion. Yes. Okay. So thank you so much again, Aisel, for your time and Thank you din. Thank you din sa for inyo, sharing your honestly. story with us. And so yan, mga kakwentuhan. Tapusin na natin itong kwentuhan natin at abangan nyo uli ang susunod nating episode and please, invite mo na silang mag-subscribe sa ating channel. Yes. Don't forget to subscribe. Kwento mo, kwento ko. Ayan. Ayun, Marami maraming tayong salamat. makukuha dyan, mga aral. Marami tayong mapupulot ng mga aral. Hindi yung puro lang tayo nasa Netflix, di ba? Oo, iba to. Sana subscribe kayo at ma-share nyo rin yung mga kwento ninyo to inspire other people. Yun. Okay? Thank you so Thank much. you. So yun, mga kwentuhan. Maraming salamat muli sa pagsama nyo sa amin at pakikinig at panonood sa aming kwento. At see you again soon sa ating susunod na kwento. Maraming salamat. Ciao! Cheers! Thanks, cheers!